Now, Yorme, 1,000 pesos lang ang binabayaran ko. Ngayon, 12,000 pesos na. Masyado namang malaki, Yorme. Tama naman po kayo. Hindi ko po kayo, wala po, maaring ako yung mali dito, pero hear me first. Yorme, 1,000 lang. Ha? Ito para madali lang yung mathematics natin. Ha? 1,000 lang po yung binabayaran ko. Ngayon, 12,000 na. Ang laki naman po ng tinaas. Pag titingnan nyo po yung numero. Pero, ulitin natin, babalik tayo sa science. Nino, MMDA, at ibang ahensya ng gobyerno. Let's just say 12,000 na ang babayaran mo sa negosyo. Then, let's divide it. Tulungan nyo. Divide it in 365 days. Yung 12,000 pesos. Most likely, you will arrive between 30 pesos, 31 or 32 pesos per day. Ulitin natin ha. Yorme, 1,000 lang ang binabayaran ko dati. Naging 12,000 na. Pag tinignan mo, by its space, malaki. Pero sa totoo, when you divide it in 365 days, Yorme, teka muna, ang daya mo naman. Bakit ka nagko-compute ng 365 days? Opo, hindi naman pwedeng Lunes lang ako naghahakot ng basura. At sa susunod na Lunes lang ulit ako maghahakot ng basura. Ang hakot ng basura ay araw-araw. And it costs money. And that money is your money. And I will direct it para lang mapunan between 110 million at pagitan ng 1,350 million. Kita nyo. Kaya, dinidivide po siya 365 days. So, most likely, 32 pesos per day. Let's just say 32 pesos. Hindi nyo pa po binilang yung empleyado nyo. Let's just say, Yorme, online seller ako. 12,000 na yung babayaran ko. Wala naman po akong basura. May 3 po akong empleyado. Pag-iisipin nyo po, wala. Pero ayon sa pag-aaral, direktiba, ang pag-compute ng basura ay per capita or per person. So, let's just say 32 pesos a day. 3 ang empleyado mo. I-divide natin. Magkano isang araw? 10 pesos. Mahal po ba? Kayo na po ang musga. Mas mahal pa po magpatapon ng basura sa kariton. Alam yan ng mga taga-Tondo at ibang bahagi ng Maynila. Yung nagpapatapon. So parang lumalabas 10 piso per empleyado. In fact, meron pong isang insidente rito, nakarating naman po sa akin, at talaga naman po pinarecompute ko. Meron siyang negosyo, Yorme, 54,000 lang po binabayaran ko sa basura every year. Ngayon po yung naging 250,000 na. Pag tinignan nyo po, malaki. Ano po yung negosyo? Dormitory. Ilan po yung dormitory? 270. Parang lumalabas lang po 7 pesos per person. Magkano po upa sa dormitoryo? 2,000? 1,500? 3,000? Or bed space? 7 pesos lang po ang halaga. Ang partisipasyon na nagtatapon at nakakagawa ng halos 0.90 or almost 1 kilo na basura araw-araw. So pagtitingnan po natin, lalo na po yung mga malisyoso na mga ginagamit po ito sa politika ngayon, although 2028 pa yung election. Ang taas, ang laki, nakakagulantang.
Nakakadismaya. Totoo naman po. Mag-aalala din kayo. Nauunawaan ko po kayo. Pero, unless my math is wrong, kayo na po ang humusga. 30 pesos, 10 piso, 7 pesos. Tanong, Yorme, kami bang mga naninirahan sa Maynila may garbage fee? Wala po. Sa business lang po ito. Na nakapaghahanap buhay naman sila ng maayos. In fact, gusto ko pong ibalita mga batang Maynila. Gusto ko pong ipaalam sa inyo. Today, January 19. Simula noong January 1 hanggang January 16, 245 new business registered and paid. Ulitin natin ha. In a matter of 16 days, 245 new businesses ang naitala at bagong negosyo sa Maynila. Out of 54,000, 42% na po ang nagbabayad. Maraming salamat sa inyo sa pang-unawa. At mukhang alam nyo rin, bagay, mga negosyante naman kayo, alam nyo naman yung math. Nakakagulat lang kasi the last time was 2013. And today is 2026. That's 13 years ago. Kayo po ang humusga. Meron pa ho isang hotel. At tingnan po ninyo ha. Tulungan nyo nga ako mag-math. Hotel, 5-star hotel. Ang bayad po sa basura ay 12,000 lamang. Yun ang bayad sa basura. Sa isang taon. Meron naman po food chain. Ang bayad po niya, 9,000 pesos lamang isang taon. Divided by 365 days. Magkano? 24 pesos. 24 pesos a day ang binabayaran. Ako po basurero. Basurero po ako. Kaya yung mali siyang may pera sa basura, totoo pong may pera sa basura. Totoo po yun. Kasi basurero ko eh. Hanap buhay ko yun. Ang isang, di ko na po babanggitin para hindi tayo maka-offend. Isang food chain sa isang gabi ay nagtatapon ng 10 hanggang 15 na malaking supot ng itim amounting to average of 7 to 10 kilos. Yung malaking supot ng itim. Napupuntahan niyo po yun. Yung mga food chain na yun. Pagka alas 9 ng gabi ko, kolektahin namin yung basura. 10 hanggang 15. So if it is 24 pesos, you divide it by 10, 2 pesos per supot lamang po.